Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa ating mga kabayan, si Eric, Tomas at Lando. Taong 1977, Nueva Ecija. Tag-init ng mga panong ito. Nagpasya si Eric, Tomas at Lando na maglakbay pakanluran mula sa kanilang baryo sa Nueva Ecija. Likas sa kanilang tatlo ang pagiging mapangahas. Hindi na bago ang matulog sa ilalim ng punong kahoy, tumawid sa mga ilog, at maghanap ng kakaibang tanawin para ipagmalaki sa mga barkada. Isang linggo bago matapos ang bakasyon, meron silang nalaman na matandang trail mula sa matandang magsasaka. Daan papunta sa isang lumang baryo na hindi na makikita sa bagong mapa. "Halika na, huling linggo na natin to," wika ni Eric. "Sigurado ka bang dadaanan pa to ng tao? Parang wala nang bakas ng paa eh," tugon ni Eric. "Eh di mas maganda. Baka makakita tayo ng bagong kuweba o batis," wika ni Lando. Bitbit ang kanilang bag na may lamang tinapay, delatang sardinas, posporo at mga kutsilyo. Naglakad sila ng halos 3 oras papasok sa gubat. Malagkit ang hangin at ang mga unggoy sa itaas ng mga puno ay tila may sinasabi, pero hindi nila ito pinansin. Bandang 3:00 ng hapon, may nakita silang babae sa may gilid ng daan. Nakaupo ito, namumutla at may sugat sa balikat na nangingitim. "Miss, ayos ka lang ba?" "May sugat siya, Tomas oh. Yung alcohol mo, dali mo." "Nandito." "Teka, bakit parang amoy panis?" Hindi nagsalita ang babae. Tinitigan lamang sila. Dahan-dahan, nilinisan ni Lando ang sugat, habang si Eric ay tinapalan ito ng gasa. Nang matapos sila, tumangulang ang babae at muling naupo. Hindi ito humiling ng tulong, hindi rin nagsalita. Pero sa tingin nila ligtas na ito sa peligro. Maya-maya ay naglakad na sila palayo. Iniwan ng babae sa ilalim ng punong akasya. Kinabukasan muling bumalik ang magpipinsan, dala ang pag-asang makita muli ang babae. Pero ang mas nakatawag ng pansin nila, ang daan na hindi nila nakita kahapon. Isang makitid at mahabang trail na tila nilikha ng iisang yapak lamang. Sinundan nila ito. Sa dulo ay may nakasabit na karatulang yari sa lumang kahoy. Silay. "Baryo Silay. Parang wala to sa mapa." "Tama nga, pero mukhang may mga bahay." "Ang tahimik ah. Wala bang tao dito?" Ang mga bahay ay yari sa kawayan at amakan. Karamihan ay may bubong na pawid. Ang kalsada ay lupa. At ang tanawin ay tila galing sa panaginip o bangungot. Sa gitna ng baryo may isang tindahan. Naroon si Aling Rita, ang nagbebenta ng tinapay at kape. Tahimik ito, pero nagbago ang itsura nang mapansin sila. "Mga dayo kaya? Hindi na uso ang ganyan ngayon." Wika ni Aling Lita. Opo. Nais ng pusa na naming maglipot." "Ang libot dito, dapat may gabay, lalo na't malapit ng maggabi." Bakit naman ho? Ano po bang meron?" Sa baryong ito, pagsapit ng 6:00 ng gabi, dapat wala na kayo sa labas." Umupo ang tatlo. Bumili ng kape. Napansin nilang halos walang tao sa paligid. Sa malalayong bahay, unti-unting sinasara ang mga bintana. Pinapasok ang mga alagang hayop. Habang lumulubog ang araw, ang katahimikan ay tila bumibigat. Walang umaalulong na aso. Walang kuliglig. Walang kahit na ano maliban sa ihip ng hangin
na tila may dalang bulong. Nagpasya ang tatlo na tumuloy muna sa isang kubo sa gilid ng baryo. Pansamantala itong bakante at may pahintulot ni Aling Lita. Parang may mali dito ah. Yan ang sinasabi ko kanina pa. May nararamdaman akong... ewan. Ano ba naman kayong dalawa? Naglalakbay nga tayo. Hayaan nyo na. Pagsapit ng 9:00, may gumapang sa bubong. Marahang kaluskos, parang may mga kuko sa pawid. Bumilis ang hinga ni Lando. Tumayo si Eric at dinampot ang kanyang kutsilyo. May tao sa taas. Sigurado yan. Hindi tao yan, pakinggan mo. Walang hakbang. Parang gumagapang nga eh. Bumukas ang bintana. Isang nilalang na payat. Mahaba ang kuko at nagliliwanag ang mata sa dilim. Sumigaw si Tomas. Tumilapon ang lampara. Ngunit bago pa sila makalapit sa nilalang, isang anino ang dumapo mula sa bubungan. Pinatalsik ang nilalang palayo. Tinadyakan nito pababa sa damuhan. Sino yun? Siya yung babae sa gubat. Nakasuot ng itim na saya, pero kita pa rin ang mga pilat sa balikat. Tumalikod ito sa kanila. Hinarap ang gumagapang na nilalang. Nagsimulang humuni sa tono na parang babala. Ang nilalang ay umatras. Parang may takot. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla na lang itong tumalon papalayo sa kawalan. Dapat wala na kayo dito. Hindi kayo ligtas sa baryong to. Bakit mo ba kami tinulungan? Dahil tinulungan nyo rin ako sa gubat. Binabalik ko lang ang tulong nyo. Walang ibang pinaliwanag ang babae. Tumalon ito palabas ng bintana at nawala sa dilim. Lando! Tama ka. Aswang nga siya. Kinabukasan wala ni anino ng babaeng tumulong sa kanila. Gising ang tatlo bago pa sumikat ang araw. Hindi sila makatulog ng maayos. Ang bangungot ng kagabi. Sariwa pa sa isipan nila. Pinagmasdan ni Eric ang paligid habang pinapainit ni Tomas ang kape sa lumang kalan. Si Lando naman ay hindi pa rin nagsasalita. Hindi ito ordinaryong baryo. Sigurado yan. Kailangan na nating umalis dito bago pa dumilim uli. Delikado tayo. Yan ang mahirap. Paano kapag hindi tayo pinalabas dito? Nagtungo sila sa tindahan ni Aling Lita. Naroon pa rin ito. Tila walang nabalita ang kaguluhan kagabi. Tahimik na naglilinis ng mesa habang sinisipat sila ng malamig na mata. Aling Lita, may masama pong nangyari kagabi. May gumagapang po doon sa bubong namin eh. Hindi lang basta magnanakaw. Hindi ordinaryo yon, sigurado ko, parang aswang eh. Alam ko. Sandaling katahimikan ang namayani. Napabuntong hininga si Aling Rita at tumitig sa kanila. Parang nag-aalinlangan kung magsasalita pa. Ang baryo ng Silay ay matagal nang nilisan ng mga normal na tao. Lahat ng natirang pamilya dito, matagal nang bahagi ng kadiliman. Pero kayo po, bakit nandito pa kayo? May mga tumatanggap, may mga hindi. Pero lahat kami, kailangang mabuhay. Hindi malaman ng magpipinsan kung ano ang mas nakakatakot. Ang mga aswang o ang katotohanan na tila pinapayagan ito ng mga taga-baryo. Sabihin niyo po sa amin, bakit hindi po kayo umalis? Hindi mo basta-basta tinatalikuran ng lugar kung saan mo inilibing ang buong pamilya mo. Sa kalagitnaan ng usapan, isang lalaki ang dumating. Matangkad, payat, at may tungkod na bakal. Puting-puti ang buhok nito. May pilat sa pisngi.
si Mang Resty, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Walang nagsasalita habang naglalakad ito sa gitna ng kalasada. Pagkakita sa mga dayo, huminto siya at tila tinimbang sila ng kanyang mga mata. Hindi ko inaasahang may bisita pa sa ganitong panahon. Pasensya na po kayo. Hindi po namin alam na. Alam ng kaluluwa nyo na hindi kayo dapat nandito. Walang nasabi ang tatlo. Ramdam nila sa likod ng mahina at mabagal na katawan ni Mang Resty, may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Biglang umihip ng malakas ang hangin. Ang mga bubungan ay tila umangal. Bago pa man kayo maabutan ng buwan, mas mabuti pang umalis na kayo. Gusto nga po sana naming lumisan, pero paano po namin gagawin? Sa oras ng liwanag, may daan ang pwedeng puntahan. Pero kapag nandito pa kayo sa susunod na gabi, Hindi niya na tinapos ang sasabihin. Tumalikod si Mang Resty at muling naglakad. Parang walang pakialam kung susundin ba nila o hindi. Bandang tanghali, habang sinusubukang hanapin ang daan pabalik, nadaanan nila ang sementeryo ng baryo. Maliit lang. May 3 hilera ng lumang nicho at maraming krus na gawa sa kawayan. Doon nila muling nakita ang babae. ikaw, anong pangalan mo? Ira. Si Ira ay nakaupo sa tabi ng isang nicho. Sa wakas ay nakipag-usap na ito ng maayos. May lungkot sa mga mata niya, parang pagod na sa gulo ng mundo. Umupo ang 3 sa tapat niya. Sa unang pagkakataon ay nagkwento si Ira. Hindi ako pinanganak na aswang, pero pinili ko to. Bakit mo naman pinili? Dahil minsan, mas masahol pa nga mga tao eh. Nang mamatay ang mga magulang ko, walang tumulong sa akin. Dito lang ako tinanggap. Pero kung tinanggap ka nila, bakit mo kami tinutulungan? Dahil may utang na loob ako at meron pa ring natira sa akin na pagmamahal sa mga tao. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng dahon sa hangin at ingay ng lumang krus ang naririnig. Sabihin mo sa akin, anong plano mo, Ira? Ilalabas ko kayo bago lumubog ang araw. Paano naman bantay na bantay kayo? Kahit si Mang Resty, alam na nandito tayo. Ako ang mag-aakay, pero dapat sa tamang oras. Ilang sandali pa may narinig silang paang papalapit. Mabilis, mabigat. Umakyat kagad si Ira sa punong malapit. Sumenya sa kanilang 3. Sa loob ng libingan, dalian nyo! Pinasok nila ang lumang lagusan sa likod ng isang nityo. Amoy amag at lupa. Ang ingay sa labas ay tila nagmumula sa hindi lang iisang nilalang. May umaalingaw-ngaw na hikbi, pero hindi ito tao. At bago pa sila lumabas, isang mahinang tinig ang narinig nila. Naaamoy ko ang hininga ng mga dayo. Sa loob ng madilim na lagusan sa likod ng nicho, nanatiling tahimik ang 3 habang pinipigil ang hininga. Dama nila ang bigat ng lupa sa ibabaw nila at ang malamig na hangin na tila umiikot sa loob ng lumang hukay. Si Ira ay nananatili sa labas, nakadungaw sa itaas mula sa sanga ng puno. Naririnig nila ang marahang pagtapak ng isang nilalang. Hindi normal ang tunog, parang paa ng hayop, mabigat at padabog. Ngunit may kasamang kaluskos na mga kuko. Tila sinisinghot nito ang paligid. Hindi sila lalayo. Narito lang sila. Gumalaw si Eric. Marahan at dahan-dahan. At saka pinalo ang tagiliran ni Tomas. Huwag kang gagalaw ha. Bakit naman ako gagalaw? Siyempre hindi ako kikilos dito. Hindi nagtagal.
May sumirit na likido sa ibabaw ng nicho. Parang laway o dagta na bumagsak sa lupa. Dinig nilang umalis si Mang Resty. Unti-unting lumalayo ang mga yabag papunta sa kabilang bahagi ng sementeryo. Ilang minuto pa. Bumaba si Ira mula sa puno. Sinilip ang lagusan. Wala na siya. Pero hindi siya kumbinsido. Alam niyang nandito pa kayo. Teka, gabi na ba? Hindi pa. Pero hindi na tayo pwedeng dumaan sa dati niyong dadaanan. Alam niyo ni Mang Resty. May ibang daan pa ba palabas ng baryo? Meron. Pero hindi ito daan na nilalakaran ng tao. Muling tumahimik si Ira. Pinilit ng magpipinsan na intindihin ang sinabi niya. Marami silang tanong. Pero nauuna ang takot sa kung anong maaaring mangyari kapag hindi sila kagad umalis. Isa lang ang malinaw. Kung aabutan sila ng dilim sa baryo, maaaring hindi na sila makalabas ng buhay. Ilabas mo kami, Ira. Kahit saan mo kami daan. Pero bago tayo umalis, may kailangan akong gawin. Muling bumalik si Ira sa gitna ng sementeryo. Lumuhod siya sa harapan ng isang lumang nicho na may pangalan ng Ligaya Reyes. Pinikit niya ang mga mata at saka bumulong. Paumanhin, hindi ko na kayo kayang bisitahin pa ng madalas. Hindi na sila nagtanong pa. Tahimik nilang sinundan si Ira patungo sa kakahuyan sa likod ng baryo. Sa daanang iyon, may makitid na trail na natatakpan ng mga tuyong dahon at ugat. Mabigat ang bawat hakbang. Palalim ng palalim ang kanilang nilalakaran. Saan tayo pupunta? Sa gulod, may palusot sa likuran ng kabundukan. Dati itong daanan ng ilog bago ito matuyo. Kaya ba natin yan bago magdilim? Kung hindi tayo hihinto, kakayanin natin. Sa kalagitnaan ng paglalakad, biglang huminto si Ira. Pinadapa niya ang lahat. Ilang metro sa itaas ng burol, may nakita silang tatlong nilalang na nakaupo sa mga sanga ng puno. Pulang-pula ang mga mata at tila binabantayan ng daan. Aswang ba yan? Oo, mga tagapagbantay ni Mang Resty. Anong gagawin natin? Delikado tayo dito. Kailangan nating lumusot sa kanal sa ilalim ng ugat ng balete. Wala nang ibang daanan. Mas mabuti na yung ganyan. Mas delikado kung mananatili tayo dito eh. Dahan-dahan silang gumapang pababa. Napansin nila ang isang maliit na butas sa ilalim ng balete. Natatakpan ng mga ugat. Isa-isang pumasok sina Lando, Tomas at Eric. Si Ira ang huling sumunod. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, isang boses ang sumigaw sa ere. Malamig, pero buo at nakakatindig balahibo. Ira, anong ginagawa mo? Napatigil si Ira. Lumingon siya at nakita ang matandang aswang na nakatayo sa ibabaw ng burol. Hawak ang isang sibat na yari sa buto. Sa likod nito, may 5 pang nilalang. Lahat ay aswang. Ang buong akala ko, tinanggap mo na bahagi ka namin. Bakit mo pinagtataksila ng sarili mong lahi? Hindi sila ang kalaban, Mang Resty. Alam mo yan. Hindi sila. E di pakita mo. Patayin at kainin mo ang isa sa kanila. Tumahimik ang kagubatan. Dinig ang tibok ng dibdib ni Eric. Si Tomas ay napakapit kay Lando. Handa nang sumugod kahit walang laban. Ngunit si Ira ay nanatiling nakatayo, nakaharap sa matanda. Hindi ako katulad nyo. Pwede ko maging aswang, pero ako pa rin to. May utang na loob. Hindi ko sila kakainin dahil tinulungan nila ako. Sayang. Sayang ang pagpapasa ng lahi sa'yo.
Tumalon si Mang Resty pababa ng burol. Tumalbog ang katawan nito. Para bang kasing bigat ng bato, pero kasing bilis ng paniki. Sa isang iglap, hawak-hawak na si Ira sa leeg. Hindi mo ko matatakasan, Ira. Sumugod na si Tomas. Hawak ang matalas sa kutsilyo. Tumama ito sa balikat ni Mang Resty. Nagulat ang matanda. Hindi inakalang lalaban ang mga mortal. Nagkaroon ng pagkakataon si Ira. Tinadyakan niya ang tiyan ni Mang Resty, dahilan para kumawala at makatakbo. Bilisan niyong kumilos! Tara na! Tumakbo silang apat sa loob ng kanal. Makitid at maputik, pero sapat para hindi makita mula sa taas. Sa likod nila, naririnig na ang sigawan ng mga aswang, tila isang hukbo ng mga gutom na hayop. Ngunit pinili nilang takbuhin ang daanan, hindi na lumingon pa. Ira, saan tayo lalabas? Malapit na. Paglabas ng lagusan, tumakbo kayo ng diretsyo hanggang sa makita niyong palayan. Pero paano ka? Ano mangyayari sa'yo? Ako ang pipigil sa kanila. Sige na! Huminto si Ira at tumalikod. Hinugot mula sa kanyang bewang ang isang uri ng pangil. Hindi nila kayo makukuha hanggat nabubuhay pa ako. Sige na! Tumakbo ang tatlong magpipinsan palayo sa lagusan, habang sa likod nila ay nagsimula na ang kaguluhan. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang mga ungol, sigaw at hampas na mga sanga. Ang mga aswang ay nagsimulang magabulan, pero pinigilan sila ni Ira, mag-isa sa gitna ng daan. Hawak lang ang pangil na tila isa ng matandang sandata. Sa bawat segundo, naririnig ng tatlo ang tunog ng mga galamay at yabag sa likod nila. Palakas ng palakas. Ngunit hindi sila lumingon. Sa gitna ng takot, pagod at pagkabigla, isang bagay lang ang tumatakbo sa isipan, makalabas ng buhay. Eric, ano bang ginagawa mo? Tara na! Sandali! May humila sa binti ko! Hawakan mo ko! Bilisan natin! Bumagsak si Eric sa putik. Nahatak ng isa sa mga nilalang. Isang kamay na may matutulis na kuko ang nakakapit sa pantalon niya. Mabilis na bumalik si Lando. Sinaksak ang braso ng aswang gamit ang maliit na itak. Napaangil ito at bumitaw. Sabay silang tumayo at muling tumakbo. Sa wakas, sa dulo ng masukal na daan, nakita nila ang liwanag. Isang puting aninag sa gilid ng palayan. Malawak, bukas, at may mga naglalakad na tao. Tila may baryo sa hindi kalayuan. Nakikita ko na. Malapit na doon banda. Sige na, huwag na tayong tumigil! Baka may humabol pa sa atin! Mula sa kakahuyan, isang anino ang lumundag. Isang aswang ang lumipad mula sa taas. Nakabuka ang bibig at may matatalim na ngipin. Pero bago pa ito bumagsak sa kanilang harapan, may isa pang anino ang tumama dito. Si Ira. Magkasabay silang gumulong sa damuhan. Nagtalsikan ang putik at damo. Sa isang iglap, nawala silang dalawa sa madilim na bahagi ng kagubatan. Ira! Balikan natin siya. Dalian niyo. Huwag na natin balikan yan. Di ba sabi niya tumakbo tayo? Gigil ang dibdib ni Eric. Pero pinigilan siya ni Tomas. Gustuin mang bumalik. Alam nila na hindi sila mananalo. Ilang sandali pa narating nila ang gilid ng palayan. Isang matandang lalaki ang lumapit. May dalang ilaw at meron ding palakol. Hoy! Ano ginagawa niyo riyan? Tulungan niyo po kami. Galing po kami sa silay. Galing po kami sa silay. Silay! Walang tao doon! Ilang taon na? Baka magnanakaw kayo! Nilapitan sila ng ilang taga roon.
Lahat ay nagulat. Marami sa kanila ang hindi makapaniwala. Ayon sa matanda, wala nang gustong dumaan sa direksyon na yun. Ang mga kwento tungkol sa baryo ng Silay ay matagal nang tinabunan ng takot. Binura sa alaala. Wala raw kalsadang umaabot doon. Ngunit narito silang tatlo. Diyan po kayo nagkakamali. May mga tao po sa lugar na yun pero... Pero hindi sila mga normal. Mga aswang sila. May nag-iisang mabuti. Tinulungan kami para makatakas. Dinala sa isang lumang barong-barong malapit sa palayan. Doon ay pinakain sila. Pinahiram ng tuyong gamit. Habang nagpapahinga, tahimik ang paligid. Walang tanong ang sinagot nila ng buo. Lahat ng detalye ay nanatili sa kanila. Kinabukasan, sinamahan sila ng matandang lalaki sa sakayan ng jeep. Papunta sila sa bayan. Sa jeep ay tahimik lang si Eric. Hawak-hawak niya ang isang bagay sa kanyang bulsa. Isang punit na tela mula sa damit ni Ira. Malamig, basa ng pawis at putik. Ngunit ang mahalaga, isang paalala. Sa palagay mo, buhay pa kaya siya? Ayokong isipin na patay siya eh. Pero sana, buhay pa. Grabe yung tapang niya, no? Hindi ko akalaing aswang siya pero parang tao pa rin. Hindi lang siya parang tao. Isa siya sa pinakatotoong tao na nakilala ko. Hindi na muling bumalik ang magpipinsan sa Silay. Pero ang alaala ng gabing yun nanatili sa kanilang isipan. Ang baryong wala sa mapa at ang nilalang na tumulong sa kanila sa kabila ng panganib. Sa bawat tagpo ng gabi, tuwing maririnig nila ang tahimik na kaluskos sa bubong o mararamdaman ang malamig na ihip ng hangin mula sa bukas sa bintana, alam nila sa puso nila na may isang aswang na nagbabantay, tumutulong at lumalaban, hindi para sa sarili, kundi para sa utang na loob at para sa isang maliit na hibla ng kabutihan na hindi pa tuluyang namamatay. Makalipas ang 2 taon, tahimik na muli ang buhay ng magpipinsan. Si Eric ay nasa Maynila na, nagtatrabaho sa paggawaan ng makina. Si Tomas ay bumalik sa bukirin ng kanilang ama. Habang si Lando naman, nagsimulang mag-aral muli sa kolehiyo bilang guro sa kasaysayan. Ngunit kahit sa pagitan ng mga ordinaryong araw, minsan ay bigla silang mapapatahimik, lalo na tuwing buwan ng tag-init at sa tuwing dumadaan sa kagubatan. Wala ni isa man sa kanila ang bumalik sa Baryo Silay. Hanggang isang araw, may dumating na liham kay Eric. Walang pangalan ang nagpadala. Walang selyo. May sulat na isang linya. Sa gulod ng balete, sa ilog ng tuyong gabi. Tomas, si Ira to. Baka mamaya patibong yan eh. O baka huling mensahe niya. Nagpa siya silang bumalik. Hindi bilang mga bata na naghahanap ng kakaibang bagay, kundi bilang mga lalaking may pananagutan. Pagkalipas ng ilang araw, sinundan nila ang daang binagtas nila roon. Sa kabila ng inaasahan nilang pagbabago sa baryo, sa kanilang pagdating, wala na. Wala na ang mga bahay. Wala na ang tindahan ni Aling Lita. Wala na ang krus sa sementeryo. Walang palatandaan na may taong nanirahan. Parang binura ang buong baryo Silay. Pero hindi yon ang kanilang destinasyon. Sa tapat ng dating gulod, may isang bagong trail na tila nilikha kamakailan lang. Sinundan nila ito hanggang sa ilog na natuyo. Doon sa ilalim ng ugat ng balete ay may hukay. Hindi lagusan. Isa itong libingan. May krus na kawayan. Walang pangalan. Walang petsa.
Ngunit sa ilalim nito, may nakapatong na punit na tela. Parehong tela mula sa suot ni Ira noon. Si Lando ay lumuhod sa tabi ng libingan. Si Tomas ay tahimik. Hawak ang kanyang sombrero sa dibdib. Si Eric ay napaiyak na lang. Alam naming buhay ka ba? O kung patay ka man, hindi kami makakalimot. Maraming salamat sa pagtulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, siguradong patay na kami. Tahimik silang lumisan. Wala nang kailangan pa sa lugar. Ang baryo ay nawala na. Ang mga nilalang ay baka nilisan na rin ang lugar. Ngunit si Ira, ang babaeng niligtas nila, ay siyang lumigtas din sa kanila. Habang buhay maaalala ng magpipinsan. Nang minsan nilang naranasan, sila ay nabuhay at nailigtas sa piling ng aswang. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay patungkol sa hilot ng mangkukulam. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jaime. Taong 2000, Leyte. Sa ganitong panahon lalo na sa probinsya, unang nilalapitan ang manggagamot, albularyo o manghihilot kapag may karamdaman ang tao. Bata man, matanda o sanggol. Ito ang inaasahan sa probinsya patungkol sa kanilang kalusugan. Para sa kanila, epektibo at sigurado ang kailangan sa ganitong pamamaraan nang hindi nagbabayad ng malaking halaga. May maiabot lang na barya o pagkain ay pwede na. Manghihilot ang palaging kinukonsulta ni Jaime pagdating sa anak. Palagi itong nababalian dahil sa kondisyon sa buto. Magbula bata ay suki na ng pagkabali, na ibabalik din naman matapos ang ilang beses na paghilot. Si Mang Mariano ang mga hilot na tinatakbuhan, kaso nga lang nang lumipat na sa ibang lugar, na problema kung kanino magpapasuri. Pinunta ng kumpare na siya rin ang unang nagpakilala kay Mang Mariano. Paring Jigs, kamusta ka na? Nagpunta talaga ako dito para magtanong. Wala na kasi si Mang Mariano eh. Lumipat sa ibang lugar. Wala ka bang ibang kakilala na manghihilot? Ang inaanak mo kasi, kailangan pa rin ng regular na hilot. Wika ni Jaime sa kumparing si Jigs. May nalaman ako doon sa kabilang sitio. Bagong salta lang din pero nakita akong manghilot. Si Aling Maria doon pinahilot yung apoy, yung nahulog sa puno. Maayos siguro ang serbisyo kasi ang bata umakyat na naman Magaling ka agad. Ganun ba? Baka pwedeng samahan mo ako, magpapakonsulta lang. Kung kaya niyang hilutin ang kondisyon ni Jacob, ipapahilot ko ang bata. O sige, walang problema. Hanguin ko lang tong sinahing Kakatapos ko lang magluto Nang matapos ang kumpare, sinamahan siya nito patungo sa kabilang sityo. Hindi lang nila nakausap kagad ang manghihilot dahil meron pang inaasikasong pasyente. Nagsunod-sunod ang pagdating kung kaya't mahabang oras ang inantay. Binalingan din sila pagkatapos ng paghilot. Magandang araw sa inyo. Kanina ko pa kayo napapansin. Pasensya na kung ngayon ko lang kayo naharap. Anong may paglilingkod ko? Tanong ni Mang Rene. Ako pala si Jigs. Ito naman ang kumpare kong si Jaime. Magtatanong lang sana kami kung kaya mo bang maghilot ng bata na mayroong kondisyon sa buto. Yung anak niya kasi, hindi maayos ang lagay ng buto sa kaliwang paa Meron sanang tagahilot, medyo bumuti ang kalagayan. Ang kaso, bumalik na naman dahil hindi regular yung panghihilot. Lumipat na kasi yung manghihilot Kung kaya mo naman, sa'yo namin ipapasuri ang bata. Magbabayad kami ng sapat. Kahit magkano, sabihin mo lang.
Ganun ba? Kailangan ko munang matignan ng personal ang bata. Mabuti sana kung dalhin nyo rito para masuri ko at makapagbigay ng tamang sagot sa inyo. Mahirap kasi kung tayo-tayo lang ang nag-uusap. Mainam na makita ko ang pasyente. O sige ba, dadaling ko sa iyo ang anak ko. Anong oras kaya? Pwede ngayon na wala naman ako gagawin. Dali-daling binalikan ni Jaime ang anak. Natulog ito pagdating, pero kagad ginising at pinagbihis. Dinala sa tahanan ng manghihilot at hinayaan itong masuri ang kondisyon ng anak. Dinaman ni Rene ang bahagi ng paa kung saan malinaw na mararamdaman ang pagkabali ng buto. Dahan-dahan itong hinilot. Sinubukan kung madadaan ba sa ganitong pamamaraan. Tumatango ng matukoy. Lisok pala ang kondisyon ng bata. Hindi naman gaanong napinsala ang kasukasuan, kaya may tsansa pang maibalik sa normal. Tatapatin ko na rin kayo. Hindi ito kaya ng 1 o 2 paghilot lamang. Kailangan ng araw-araw na hilot para gumaling. Papayag ba kayo? Wala pong problema sa akin basta umayos lang ang kondisyon ng anak ko. Magkano po kaya kada hilot? Eto naman malapit ang puso ko sa mga bata. Kaya kapag may pasyente ako, wala nang bayad-bayad. Ikakarangal ko ang pagtulong. Ilang taon na ba to? Ang gwapo bata. Kumusta iho? Tanong ni Rene. Yumuko uli sa bata para makausap. Kaso nga lang biglang nagtago sa likod ni Jaime. 5 taon pa lang, pasensya ka na, mahihain talaga to Balik tayo sa usapan. Ayos lang ba kung barya lang ang maiabot ko? Sasamahan ko na rin ang tinapay at kape. Walang problema. Kung gusto mo talagang may maibigay, ayos na yan sa akin ng kape at tinapay Matapos magkasundo, hinilot ni Rene ang bata. Ito ang unang beses ng hilutan. Tiwala naman si Jaime kung kaya't iniwan ang anak para magtungo ng tindahan. Bibili ng kape at tinapay bilang pambayad sa serbisyo ng manghihilot. Pagbalik hindi pa natapos. Nag-antay pa ng ilang sandali. Kagad ding lumapit ng lumingon ang anak. Makikita sa mga mata nito na nasasaktan. Niyakap bago maluwa. Tinigil din ni Rene makalipas ang ilang minuto. Nag-abot ng candy sa bata. Hindi ko muna tinodo kasi baka mabigla ang bata. Hindi ko alam kung magaan ang kamay ng dating manghihilot. Ako kasi Madalas sa inihilot ko umiiyak. Bata pa si Jacob. Parang nakakayang saktan. Ayos lang. Babalik na lang din kami bukas. Maraming salamat pare. Eto pala, kape at tinapay. Mauna na kami. Hindi maiwasang mamangha sa pakikitungo ni Rene. Madaling kausap, maunawain sa sitwasyon ng pasyente. Pagdating ng tahanan, pinagpahinga kaagad ang bunsong si Jacob. Dumiretso na rin sa kusina para maganda ng hapunan. Kaso uminit ang ulo nang makita ang nagkalat na pinagkainan. Dali-daling pinuntahan ng panganay sa kabilang kwarto. Tulog ito pero pinilit gisingin. Anong sabi ko sa'yo ha? Ligpitin mo ang pinagkainan. Tignan mo nga yung kusina. Nagkalat ang mga plato Halos kinain na ng aso. Hindi ka na nadala Sa rabis namatay ang nanay mo dahil din sa kapabayaan mo. Napayoko ang panganay na si Jack nang makatikim ng palo sa ama. Nawala sa isip ng binata ang gawaing bahay dahil napagod sa lakad. Nanahimik na lang ito dahil aminado sa pagkakamali. Si Jaime sa kabilang banda, tumigil na lamang sa paghampas ng sinturon dahil mapupuruhan ng binata. Naawa na rin dahil nakayuko na lamang ito. Nagpipigil maiyak sa paghagupit. Ayusin mo ang kalat. Itapon sa labas sa mga plato. Dahil kapag may rabis yon, tayo mapapahamak. Bilisan mo.
Binilinan na rin ni Jack na bantayan muna ang kapatid dahil sasaglit sa bayan para makabili ng karagdagang gamit sa kusina, plato at mga kubyertos. Sinamahan na rin ng kakailanganin sa susunod na araw. Naaliw sa pamimili dahil nakasabay si Rene. Palakwento rin ito kung kaya't madaling kasundo dahil si Jaime mahilig din makinig. May motorsiklo ito. Pinaangkas na rin siya para makatipid ng pamasahe. Sa mismong tahanan hinatid, kagad napako ang tingin ni Rene sa panganay ni Jaime. Nagulat ito sa paraan ng pagtitig. May problema ba pare? Panganay kong anak yan. Si Jack. Ganun ba? Kawig niya kasi yung nanloob sa amin sa dati kong terahan eh. Pero imposibleng siya yon kasi napakalayo mula rito. Natigilan ako kasi magkatindig eh. Napasensya ka na, mauna na ako. Hinatid ng tanaw ni Jaime ang manghihilot. Pumasok na rin ang tahanan para maasikaso ang mga anak. Napunta lahat ng atensyon kay Jacob. Hindi dahil bunso at wala pang muwang, kundi dahil sa kondisyon ng paa nito. Nakakatayo naman ang bata pero may pagkakataon na nawawalan ng balanse lalo na kung biglang susumpungin ng sakit. Hindi lang yun. Bigla-bigla ding magdidiliryo. Ilang taon na magmula nung sumakabilang buhay ang asawa na siyang katuwang sana sa pag-aalaga ng mga bata. Naapektuhan ito ng rabies. May pagkakataon na napapabayaan ni Jack ang mga hugasin sa ibaba kung kaya't nadidilaan ng aso. Hindi sinisi ang panganay kahit na may kasalanan. Sapat na ang makita itong nagsisisi. Nagdurusa sa pagkawala ng ina. Kaso nga lang, hindi na ganon kaganda ang ugnayan bilang mag-ama. Hinayaan niya itong umalis. Magpaalam man o hindi. Pinapaalalahanan na lamang na huwag kalimutang umuwi sa bahay. Nag-aaral ito sa high school at malapit na ring makapagtapos. Inintindi na ang ganitong edad, nagkakaroon ng barkada at madalas mag-aya kung saan-saan. Hindi naman siya nagkulang sa pagbigay ng pera para kahit papano makakasabay sa mga kaibigan na may kaya sa buhay. Sa ngayon, wala siyang naririnig na ginagawang kabulastugan. Tiwala rin siya dahil matinong bata. Kinabukasan maagang dinala ni Jaime ang bunsong anak sa manghihilot. Kaso hindi muna inasikaso ni Rene dahil mamayang hapon pa dapat babalik. Isasakto na 24 oras bago muling hilutin. Ang ginawa na lamang ay nanood sa paghihilot. Madami ang dumarayo. Hindi rin kasi may kakaila ang husay ni Rene. Herbal na haplas lamang ang gamit at kakayahan ng mga kamay. Hindi rin may tatanggi na mabigat ang mga kamay nito. Mapapasigaw sa sakit ang pasyente, pero masisiguro ang resulta pagkatapos. Ilang buwan pa lang siya sa lugar, pero marami na ang tumatangkilik sa kahusayan. Minabuti ni Jaime na panoorin ang pamamaraan nito. Kung hilot lang ang pag-uusapan, walang pinagkaiba sa dating kakilala. Kaso nga lang, naiiba dahil iniihipan ng salitang Latin. Nang makatsyempo ay nagtanong tungkol dito. Rene, hindi naman sa pangingalam ano, pero bakit mo iniihipan ng salitang Latin na mga pasyente? Napansin mo pala yon. Pamamaraan ko para madagdagan ang bisa ng hilot. Kung hilot lang matatagalan ng paggaling eh. May inaral akong dasal na mabisa ding ilapat sa karamdaman ng tao. Ito rin ang inaasahan ko bukod sa kakayahan ng mga kamay. Tumatango lang si Jaime. Nagpaalam na rin muna dahil hindi pa oras para ipahilot ang anak. Sa tahanan, muli na namang napagsabihan ng panganay. Iniwan sa baba ang mga hugasin. Naabutang pinagkakaabalahan ng mga aso. Napabalikwas ng bangon matapos mahampas ng sinturon. Maaga tayong mamamatay sa ginagawa mo, Jack. Malaki ka na.
nasa wastong edad, pero yung utak mo hindi makaintindi. Ilang beses ko bang uulitin na wag mong iwanan sa baba ang mga hugasin? Gusto mo bang matulad sa nanay mo, ha? Papatayin mo ba kami? Nahinto na rin si Jaime dahil nakayuko lamang ang binata. Nanginginig ang braso nito na napuruhan ng paghampas ng sinturon. Lumabas na lamang siya sa takot na madala ng galit at matuluyan ang anak. Napailing na lamang habang iniisip kung ano ang problema ng anak. Dati sumasagot pa ito kapag tinatanong. Lumabas si Jack. Hinayaan na lamang ito kung saan man magpunta. Bumalik 10 oras ng gabi. Kunot noong napatitig si Jaime dahil hindi mapakali ang binata. Nanginginig, naluluha, nawawala sa sarili na para bang may ginawang kasalanan, balisang balisa. Nagtungo ng kusina at lumagok ng tubig. Nagmamadaling pumasok ng kwarto at nagkulong. Sinubukang kausapin pero hindi pinagbuksan. Pinagpalagay na lamang ni Jaime na nakahanap ito ng kaaway. Kinabukasan kinausap pero panay iwas. Hindi na lang din nagpumilit dahil baka magalit. Nagpaalam ito para pumasok ng eskwela. Si Jaime naman sa kabilang banda. Kinarga ang bunso at saka nagtungo sa barkada ng panganay. Napag-alamang nasangkot sa kalokohan. Nanloob ng tahanan kasama ang iba pang barkada. Ang sabi ng kaibigan, katuwaan lamang nila yon, pero hindi inasahang magkakasala. Nakabasag pero hindi natukoy dahil madilim ang paligid. Narinig ang boses ng may-ari, isang lalaki pero hindi namukaan. Nakaalis naman sila bago naabutan. Hindi alam ni Jaime kung ano ang mararamdaman. Ang buong akalay sa eskwelahan lamang ang tungo ng anak magmula sa bahay. Yun pala, meron ng pinagkakabalahan. At ngayon hindi sa paaralan pumapasok. Dahil ang sabi ng kaibigan may napag-usapan ang mga ito. Hindi lang nakasama dahil masama ang pakiramdam. Pagsapit ng hapon hindi pa rin nakauwi. Nagpunta na lamang sa tahanan ni Rene para mahilot ang bunso. Hindi rin niya maunawaan ang bahay nito dahil maraming kalat, abala sa paghilot ng mga pasyente kung kaya't hindi pa matanong. Nang sila na lang ang inatupag, hindi napigilan ni Jaime ang sarili. Rene, ayusin mo ba tong bahay? At saka, kailangan mo ng karpentero, marunong ako. Nagbuntong hininga si Rene bago sumagot. Hindi nag-abalang tumingin dahil nasa paghihilot ang atensyon. Hindi naman. Nabasag lang ang mga gamit nung nakaraang gabi. May nakapasok kasi mga pusa. Nagkalat kaya nakabasag eh. Gusto ko nga makita muli para maturuan ng leksyon eh. Kahit pusa lang? Hindi naman natin kapareho mag-isip ang hayop kaya hindi masisisi yung mga yon. Huminto sandali si Rene para tignan si Jaime. Napailing na lamang ito at saka binalik ang atensyon sa ginagawa. May ugali ako na kahit hayop, kailangan pa ring maturuan ng leksyon. Hindi rason ng walang pag-unawa para matakasan ng kasalanan. Tao man o hayop o anumang elemento, kapag may atraso sa akin, makakatikim talaga. Napatitig si Jaime sa manghihilot. Hindi inasahan ang narinig na sagot. Nanahimik na lang din siya dahil mababakas ang galit. Pagkatapos mahilot ng bata, kagad nagpaalam dahil nagbabadya ang ulan. Pagdating naman ng tahanan na bungaran si Jack, maayos na iniligpit ang gamit sa kusina. Gayunpaman, hindi nadala sa kilos si Jaime. Pinagsabihan sa ginawang kalokohan pero natigilan nang makitang napinsala ang binti. Pinipilit na lamang makalakad pero ang totoo'y napuruhan ng buto. Jack, umaming ka nga.
Ano ba talaga ang pinasok mo? Nagbibisyo ka ba? Sumagot ka. Hoy, huwag ka manahimik. Oo, sumasama ako sa mga kaibigan ko para magnakaw. Nagsimula nung hindi na sinistentuhan si Gabriel ng tatay niya. Sa kawalan ng pera, naisipan naming manloob, sumama kami. Sumama ako. Hindi ko naman alam na papasukin naming bahay, mapupuruan ako eh. Hindi kami naabutan pero may sinabi yun eh. Sinumpa yata kami. Ano ka mo sinumpa? Sino naman at kasalanan nyo rin yan eh. Hindi kita pinalaking loko-loko. Pero tignan mo ang ginawa mo. Hindi nyo nga ako pinalaking loko-loko, pero hindi nyo din naman ako kinakamusta. Hindi nyo man sabihin, nararamdaman kong galit kayo sa akin. Hanggang ngayon ako pa rin ang sinisisi mo sa pagkamatay ni nanay. Hindi nyo na ako pinapansin. Puro kayo sermon, wala nang pagmamahal. Nagpantig ang tenga ni Jaime nang marinig ang mga salita mula sa mismong panganay na anak. Aminado siyang masama pa rin ang loob dahil may kinalaman sa pagkamatay ng asawa, pero kahit papano sinusubukan niyang magpakaama. Alam niyang hindi sapat, pero hindi niya akalain na ganito mag-isip si Jack. Ganyan talaga ang naisip mo. Oo, hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo. Pero narinig mo ba ako manumbat? Hindi, kasi ayoko mag-isip ka ng masama pero huli na pala. Nakatatak na dyan sa utak mo. Sinikap ko maging mabuting ama, pero iba pala ang takbo ng pag-iisip mo. Puro kasi kayo Jacob, na parang siya lang yung anak nyo, tayo anak nyo rin ako. Kahit nasa wastong edad, kailangan ko pa rin ng tatay. Hindi Jack, nasa wastong gulang ka na para tukuyin kung ano ang tama o mali. Nahubog na yung pag-iisip mo. Hindi lang nagamit sa tama. Kaya ka nagpadala sa sulsol ng mga kaibigan mo. At ano? Ngayon na may nangyari sa'yo, babalik ka sa akin para sumbatan ako. Ngayon tatanungin kita, sino sa atin ang nagkulang? Sino sa atin ang nagpabaya? Yumuko si Jack. Hindi maiwasan ang paghagulgol. Maging si Jaime ay napaiwas na rin ang tingin. Mahabang katahimikan ang sumunod nang makitang namamaga ang binti nito. Dali-daling dinala sa manghihilot. Sinuri ni Rene, kaso hindi hinilot dahil lalala ang kondisyon kung gagalawin. Ang ginawa na lamang ay nilagyan ng halamang gamot, dinikdik na luya at dahon ng ampalaya. Maayos na binendahan at saka hinayaang magpahinga. Hindi rin mapakali si Jaime sa pagtitig na Rene sa panganay. Naalala ang sinabi nito nung nakaraan. Kinabahan na baka isa ang tahanan niya sa naloob ng grupo ng anak. Sumagi rin sa isipan ang napag-usapan tungkol sa pagpaparusa kahit hayop lamang. Para malinawan naglakas ng loob na magtanong. Subalit sinabi nito, nakita ang kawig ni Jack doon pa sa dating tirahan. Ilang buwan na ang nakakalipas. Lumipas pa ang mga araw, tuluyang gumaling ang kondisyon ng bunso. Inatupag ng mabuti ni Rene. Sinubukan din ang ibang pamamaraan para mapabilis ang paggaling. Naibalik ng wastong posisyon ng buto. Nakakalakad ng walang iniinda. Kaso sa kabilang banda, ang panganay na si Jack ang hindi pa lubusang magaling. Namamanasang pa, panay lamang sa paglapat ng herbal at halamang gamot dahil ayon kay Rene. Lalong sasama kong hihilutin. Sinunod na lamang ni Jaime ang bilin ng manghihilot. Minsan sa isang linggo, kinakailangan dumayo sa tahanan nito para masuri. Binigyan ng sapat na atensyon pero walang pagbabago. Sinumpa raw kasi ang batang to. Nasangkot sa panloloob. Nang mahuli sinumpa ng may-ari. Pare, sa tingin mo, totoo ba ang sumpa-sumpa? Ito bang nangyayari sa anak ko ganun din? Kung ang nagwika ay taong may kaalaman sa aral ng kaliwa, posible ang sinasabi mo. Para sa akin, napasama ang paglikot ng binata kung kaya't ganito kalala ang nangyari.
Hindi niya siguro napansin, kaya ang sinisisi, yung taong nilooban nila ng bahay. Kung ganon wala itong kinalaman sa sumpa. Eh mabuti naman. Nakakatakot kung ganon eh. Nga pala, hindi ba papalitan ng gamot? Parang walang pagbabago eh. Gabi-gabi dumadaing yung anak ko dahil sa sakit. Titignan ko pa. Sa ngayon naghahanap ako ng mabisang gamot para dito. Kaso matatagalan ang proseso. Hayaan mo. Kapag epektibo, ilalapat ko kagad sa binata para bumuti ang kalagayan. Pati ako naawa na rin eh. Maraming salamat Rene ha. Wala na kasi ko ibang mapupuntahan ko hindi ikaw lang eh. Kung sa ospital pa, malayo tapos magastos. Wala akong sapat na pera. Tumango si Rene. Tinapik siya sa balikat para ipaabot na huwag mag-alala sa kalagayan ng anak. Todo naman sa paghahanap ng mabisang gamot si Rene. Bawat halaman at ugat na madadaanan sa gubat, kinukuha at sinusubukan sa katawan. Kaagad ding itatapon kapag hindi mapapakinabangan. Buong linggo, gumugol ng oras para dito hanggang sa nakabuo. Dali-daling tinawag si Jaime at pinapunta sa tahanan ng binata. Kinarga ito dahil hindi makalakad sa pamamanas ng binti. Sa gilid ito pinadiretso ni Rene. Pinalabas si Jaime para personal na makausap ang pasyente. Palakad-lakad sa harapan ng pintuan si Jaime, nagdarasal sa kaligtasan ng anak. Samot-saring ideya ang pumapasok sa isipan. Kahit buo ang tiwala kay Rene, hindi pa rin maiwasang kabahan. Matagal sa loob, walang alam kung ano ang nangyayari dahil sobrang tahimik. Nakahinga nang lumabas ang manghihilot, makalipas ang ilang sandali. Nilapatan ko ng gamot si Jack. Hinilot ko na rin para masigurado na maging ang pinakailalim ay maaabot ng bisa. Nakatulog ang binata. Pagkagising pwede mo nang dalhin pa uwi. Pagpahingain mo muna para mapabilis ang paggaling. Hindi may tago ni Jaime ang tuwa. Nanatili sa tabi ng anak hanggang magmulat. Kinarga at inuwi sa tahanan. Patuloy pa rin sa paglagay ng halamang gamot, kaso bigla itong tinapon ni Jack. Makikita sa mga mata ang takot habang nakatitig sa binti. Ano bang problema mo? Huwag ka maarte. Alam kong mabaho yung gamot, pero kailangan mo yan para gumaling ka. Hindi na ako gagaling. Ang gamot na inilapat ng manghihilot ay para matuluyan ako. Hindi makikita ng mga mata dahil sa loob ang pagsira. Unti-unting rumurupok ang buto ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Naihibang ka ba? Tigil-tigilan mo ko sa ugaling yan. Jack, wag na Kaya hindi nyo nalalaman ang nangyayari sa akin dahil hindi kayo nakikinig. Magsasalita ako ng totoo. Ipipilit nyo na mali ako. Tay, paniwalaan nyo ako. Hindi puro salita ng manghihilot dahil ang totoo. Tahanan niyang nilooban namin ng mga kaibigan ko doon sa kabilang bayan. Kamakailan ko lang naalala. Nakita ko yung pinaglagyan ng abo ng asawa't anak niya. Yun ang nabasag ko eh. Habang nasa kwarto, hindi pang gagamot ang ginagawa, kundi paglapat ng sakit sa akin. Ang karamdaman ko ito ay wala ng kagalingan. Mamamanas, rurupok ang buto, hanggang kumalat ang impeksyon sa buong katawan at mamatay ako. Natahimik ang binata nang masampal ni Jaime. Hindi alam kung bakit ginawa pero sinisi ang binata kung bakit hindi kagad nagsabi. Sa puntong ito, naunawaan ang lahat ng pag-uusap nila ni Rene. Hindi pwedeng balewalain dahil nasaksiyan kung paano ito sumambit na mga dasal. Dali-daling pinuntahan si Rene, kaso nga lang wala ng tao sa tahanan. May nakapagsabi na kakaalis lang. Wala ring nakakalam kung nasaan. Hindi mapalagay si Jaime. Humingi ng tulong sa kumpare pero kahit si Jigs ay walang ideya. Lumipas ang mga araw. Nagkatotoo ang sinabi ni Jack. Unti-unting narurupok ang buto.
Lalong namamanas ang binti mula sa mismong hita pababa sa paa. Nahinto sa pag-aaral dahil hindi na makalakad. Nangihina na rin mismo ang binata. Hindi na tumatanggap ng pagkain ng katawan, panay tubig, tapos isusuka. Sa lumalalang sitwasyon na awa si Jigs. Bilang kumpare nagpresentang dalin sa doktor ang binata, kaso pinigilan ni Jack. Aniya, wala nang kagalingan ang kalagayan. Ito rin mismo ang sinabi ni Rene, pagdudusahan habang buhay. Pagsapit ng gabi sumugod si Jaime sa tahanan ng manghihilot. May napadaan sa kanila at sinabing dumating na si Rene. Dire-diretso ang pagpasok. Hambalusin na sana ng tubo nang makita itong nagluluksa sa harapan ng pira-pirasong buto. May nakasinding kandila sa paligid. Huwag mong isipin na sinusubukan kong tumakas. Umuwi ako sa amin para kuhain ang mahalagang bagay. Siguro naman nandito ka para sa anak mo, hindi ba? Wika ni Rene. Nakaluhod sa harapan ng mga buto. Walang yaka. Pinagkatiwala ko sa iyong anak ko. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa ng anak mo? Yan ang dapat na tanong. Jaime, sinabi ko na sa'yo, nahahanapin ko ang pusang nanloob sa bahay namin para turuan ng leksyon. Ang kalangitan na ang naghanap ng paraan. Isipin mo, lumipat ako dito nang walang inaasahan. Pero nakita ko ang pusa na nangwasak sa mahalagang gamit. Ang pinaglagyan ng abo ng asawa't anak ko. Hindi nakapagsalita si Jaime nang makita ang iba pang kagamitan sa kwartong kinalalagyan. Nagbagong ideya, puro pangkulam, kung kaya't nag-isip ng ibang paraan kung paano pakikiusapan. Pare, pasensya ka na kung nagawa yun ng anak ko. Kasalanan ko rin kasi. Hindi ko nagabayan ng tama. Buong akala ko, naging ama ako eh. Yung pala napakalaki ng pagkukulang. Kung gusto mo magigante, ako dalaga, wag na sa anak ko. Mahabang katahimikan ang namayani. Ilang beses napahugot ng hininga si Rene hanggang sa nakapagpa siya. Napapagod na rin ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko na nahuli kung sino ang lapastangang pumatay sa mag-ina ko. Tapos dumagdag pa to. Dalin mo sa akin ang bata. Babawiin ko ang kulam. Nang marinig ang sinabi ng manghihilot, kumaripas ng takbo si Jaime pabalik ng tahanan. Walang sali-salitang kinarga ang panganay at dinala kay Rene. Natakot si Jack, pero sinigurado niyang babawiin ito ang karamdaman. Walang imik na hinilot ni Rene ang binti ng binata. Walang ibang gamit kung hindi makamay at buhay na salita. Pagkatapos ng proseso, unti-unting nakaramdam ng kagaanan si Jack. Si Jaime sa kabilang banda, hindi maiwasang magpasalamat. Huwag mong isipin na sumuko ako, kaya binawi ang kulam. Hindi ko galing magbawi pero dahil naiintindihan ko ang kakulangan mo bilang ama sa mga bata, ginawa ko. Minsan ako naging ama, naging asawa, pero dahil sa pagiging pabaya, nawala sila sa akin. Masakit to, habang buhay kong dadali ng pagsisisi. Kaya ikaw, habang may natitira pa sa'yo, mahalin at alagaan mo. Napabuntong hininga si Jaime. Tumango na lamang sa sinabi ni Rene. Lumipas sa mga araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Jack. Tinutukan ito ni Jaime. Siniguradong mapupunan ang kakulungan bilang ama. Inatupag ang lahat. Nagpakaama. Si Rene sa kabilang banda nagpatuloy sa buhay. Hindi na nangyalam si Jaime dahil may mga bagay itong kailangang asikasuhin. Hindi na lang din siya lumapit para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Natatakot na baka maulit ang nangyari. Ibinuhos ang buong atensyon sa dalawang anak.
Natuto rin si Jack dahil sa kabilang banda. Tama ang sinabi ng ama. May sarili itong pag-iisip. At kung may nagawa mang kasalanan ay walang ibang masisisi kung hindi siya lamang. Dahil kung tutuusin, alam na nito ang tama't mali. Swerte lang. Pareho ng pinagdaanan si Jaime at Rene kung kaya't napatawad ang isa't isa. Pero habang buhay, mananatili sa kanilang alaala na minsan silang nagamitan ng orasyon, minsan silang binigyan ng sakit, at minsan silang pinagaling ng hilot ng mangkukulam. Naghahanap ka ba ng mga gamit na makakatulong sa buhay mo? Pili ka na lang sa mga produkto na makakatulong sa buhay mo. Incenso candles, tea light version, pwede ring big version, or pwede rin yung nakalagay sa can. Pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Or pwede ka ring magmarahuyo bracelet kabayan, kontrakulam, barang, tigalpo palipad hangin, o anumang masamang uri ng sumpa. Kasama din sa marahuyo ang rebuelta. Kung ano yung sumpa na binigay sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. Kung pampaswerte naman ang gusto mo kabayan, pwede mong subukan ang Gabay Medalyon. Pinakasikat na medalyon sa likha merchandise, nagbibigay ng swerte at gabay sa career, health, love life and finance. Top 1 item yan sa likha. Pili ka na lang kabayan. Kung interesado ka, isearch mo lang ang shop ng Likha Merchandise.